May pag-asa pa ba na magkaayos ang mga Duterte at Marcos sa larangan ng politika, maging personal man or talaga ngayon binitawan na ni First Lady o diretsahan na sinabi nila na may lamat na, parang nila, siya lang pala, may lamat na ang unit team. Alam mo, hindi lang lamat, talagang diretsahan na sa interview ng isang reporter o YouTube influencer din na kung saan inamin ng First Lady na bad shot na si Vice President Sara Duterte sa kanya. Naku, alam nyo mga kapak, hindi ko talaga ito inaasahan na magdarating ang time na ang tambalang Duterte at Marcos ay magkakahiwalay. Kasi ganyan sa politika. Walang permanenteng kaibigan sa politika. Meron lang dyan permanenteng interest. Alam niyo mga kaupak, in fairness naman talaga, kasi si Lisa Araneta Marcos ay talaga sila ang pamilya talaga nila galing sa mga mayayaman o prominenteng tao. Kanila atang pagkakalam ko sa aking magkamag-anak sila ni Mar Rojas. Sila ang pamilya nila may-ari ng Araneta diyan sa Cubao, So ngayon mga kapak, nakita ko naman talaga si Lisa Araneta Marcos, si First Lady, ay talagang kumbaga hindi siya masyadong marunong o professional pagdating sa politika. Kumbaga para siyang nangangapa. Pero na-interview nga siya dito sa YouTube channel ni Katunying si Anthony Taberna ito. Sikat ito sa ako na lang ata hindi sumisikat. Sikat ito kasi ito yung mga broadcaster dati ng ABS-CBN na kung saan nung panahon ni Pangulong Duterte, alam nyo, hindi na nawala yung franchise ng ABS-CBN. Ang mga nagtatrabaho dyan, syempre, nabawasan din dahil nawala sila yung mga katulad ng production dahil nawala yung franchise nila. Mahabang istorya yan, So, ang mga reporter nila dyan, isa si Anthony Taberna na naghanap ng ibang, alam mo na, something na lumipat ng ibang kumpanya. Syempre kasi may pamilya din yung mga yan, Ngayon mga kaupak, sa interview sa YouTube channel ni Anthony Taberna, sinabi niya, maliwanag na crossfire. Alam mo paano ba yung crossfire? Yung parang, kumbaga, depende sa pagkakaintindi, pero ang pagkakaintindi ng pangkaramihan tao, yan ay crossfire, bad shot, o crossway, mga ganyan, Tama ba? Iba ko na pagkapin. Naglalag na yung mga research ko. Alam niyo mga ba, kumbaga, sabihin na natin yung diretsa na salita. Kumbaga, hindi na maganda ang term kumbaga dati close sila. Si First Lady at saka si Vice President Sara Duterte dahil, alam mo na, dahil sa kanilang binuo na unit team. Ito yung tumapat sa mga Leni Robredo. So, ngayon para manalo o makasiguro ang mapapataob nila o kaya yung boto, hindi ma-divide ang tambalan ng Duterte at saka Marcos ay nabuo. Kaya lang mga kaupak, sad lang kasi nga yung tambalan nila talagang meron mga tao talaga na mas pinapahalagahan o kaya nandoon na sila sa puntong nanalo na sila, hindi yung pagpapahalaga kung ano yung pangako nila nung sila ay eleksyon, ang nangibabaw yung kanilang pansariling interes. Kasi alam nyo mga kaupak, kung tutuusin, in fairness kay parang na talaga, gabi na. In fairness kay President Marcos, si President Marcos mabait naman talaga siya, Alam nyo, ang dami sa kanya nagsasalita ng hindi maganda sa social media, pero hindi mo makikita si Marcos. Nung panahon ni Duterte,
Sinasabi ko sa inyo, kapag ikaw ay nagsalita sa Pangulong Duterte na hindi niya gustuhan o kaya nakita niya, nako, mura ang hahabutin mo. Ayun, ito in fairness naman, ano, mabait si Marcos, ano. Yung, kumbaga, yung bad record lang, nga bit-bit ng pamilya nila, kumbaga, hindi umayalis sapagkat anak si Marcos ng dating diktador o kaya dating nagpatupad ng batas militar, ang martial law, ang Marcos Sr., ano, nung kapanahon niya ng Imelda at saka Marcos Sr. Ngayon, kapanahon na ng Lisa Araneta Marcos at saka Marcos Jr. So, ngayon, magkaiba, no? Si Marcos ay kita ko, mabait naman siya talaga, no? Kaya lang, mga kaupak, dapat nag-iingat din siya sa mga nakapaligid sa kanya. Kasi sa interview ni Anthony Taberna sa First Lady last week, mga kaupak, nakita ko naman talaga yung sinseridad. Pero syempre, hindi mo rin mayaalis na marami nagpapayo dyan, yung mahuhusay ng mga politiko. Kasi ang asawa niya ay talaga namang matagal din naging senador, naging gobernador at naging congressman ng Ilocos, si Marcos, si Bongbong Marcos, ano, yung anak ito. Wala naman ibang Marcos na yung pinag-uusapan. Ngayon, makaupa, sa interview, sinabi niya, diretsahan na budget na siya kay kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo mga pa kung bakit nagalit si First Lady? Kasi nga naman, may punto naman parang nabuhayan na ako, parang nagising na ako. May punto naman ang sinasabi ng First Lady. Kasi nga, nung nagkaroon ng prayer rally dyan sa Davao, kung saan sinabi, ako nagtataka rin ako bakit nga sinabi ni Pangulong Duterte yun? Hindi ko alam kung sinisiraan ba niya si Marcos, samantala yung anak niya at saka si Pangulong Marcos magkatambal, magkatikit. Kaya nga sila nanalo di ba? Pinagsama yung botong Marcos at saka Duterte. Nagtataka rin ako bakit nagsalita si Pangulong Duterte ng masasakit. Alam mo, masakit yun, Alam mo, to be honest, ako alam yan ng mga nakakasubaybay sa akin mga vlog, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook. Alam na lahat yan hindi ko na binuto si Marcos. Binuto ko siya nung Vice President. Pero hindi siya nanalo. Ang nanalo si Binay, di ba? Vice President siya ni Pangulong Duterte. Pero nung tumakbo si Marcos Presidente, hindi ko binuto yan, Ang binuto ko talaga si Atty. Leni Robredo. So ngayon, mga kapak, kahit yung mga kakamping o mga dilawan na sinasabi nila, hindi nagsasalita ng ganun sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte sa prayer rally dyan sa Davao na kung saan sinasabi niya ang presidente bangag. At sabi niya, meron tayong presidenteng bangag at ang presidente natin adik. Alam mo, kahit naman sinong tawa, sabi na natin either totoo man o hindi, masakit na salita yun. Kasi kung ang tao na pagdaanan yan, especially halimbawa ako, napagdaanan ko yan, tapos nagbago na ako, tapos yung inaasahan kong tao na kaibigan ko o kakampi ko dahil katikit ko yung anak niya, siyempre masakit yun, Kasi kahit kayo mga kakamping na inaasahan na yun ang magsasalita kay Pangulong Marcos ng hindi maganda, hindi sinasabi ng mga kakamping yun o mga Leni Robredo o mga dilawan. Hindi iniisip, hindi expected. Naku, naglalagnat na naman ako. hindi namin inaasahan na mismo kay Pangulong Duterte maririnig ang mga salita na hindi maganda sa mga Marcos. Kabilang na dyan ang kanyang anak na si Pulong, andyan si Basti, kung saan nagbitaw. Ang ikinasama ng loob ng First Lady pala, yung pagtawag na bangag at adik ang presidente natin. May presidente tayo adik. Alam niyo mga kaupak, yung camera, sabi ni First Lady, kinunakunan si Sara Duterte na tumatawa. Siyempre parang insulto yun. Imaginein mo, pinagkakatiwalaan ka ng presidente, ginagawa kang caretaker pag meron mga travel sa abroad ang presidente, at saka
education secretary ka ng presidente, yung ikaw yung alter ego. Dahil ikaw yung vice president, ikaw yung cabinet secretary niya bilang kagawaran ng edukasyon. Tapos nandoon ka sa rally ng anti-Marcos at ang sinisigaw ng iyong mga kamag-anak, bangag at adik, ang presidente mo. Siyempre, di ba? Insulto yun. May intindihan siguro kung hindi ka nagpunta doon, o kaya nagsorry ka, o kaya hindi mo sinusuportahan, tumawa pa. O di ba? Siyempre magagalit yun kasi ang sabi ni First Lady, todo proteksyon si Pangulong Marcos kay Sara. Kaya nga siyempre, di ba? Kaya nga sabi ni Pangulo, hindi niya pinapayagan na makapunta ang ICC dito dahil sa jurisdiction issue na kung may karapatan pa ba ang ICC. Dahil si Pangulong Duterte ay may kaso sa International Criminal Court dahil sa extrajudicial killing. Pero ito mga kaupak, ang sabi ni Pangulong Marcos, hindi basta-basta makakapasok ang kasi questionable kasi nga umalis na ang Pilipinas bilang membro ng International Criminal Court. Ito ay dahil sa respeto siguro niya ang ginawa ng mga Duterte sa mga Marcos o pamilya niya sa kabila ng ginawa ni Marcos na pinipigilan niya. O alam mo, tutuusin, pwede magsalita si Marcos, sige, mapasukin na ng ICC, paimbestigahan, o kaya pag may warrant of arrest. Pero ang sabi ni Pangulong Marcos, questionable ang pagpasok ng ICC sa atin dahil tayo ay umalis na. Nung umalis tayo sa International Criminal Court, si Pangulong Duterte lang ang gumawa noon. Para lang, kumbaga, magkaroon ng hindi participation dahil iniimbestigahan na siya. Iyan ay dahil respeto na Pangulong Marcos kay Sara Duterte. Pero ang ginawa ng pamilya Duterte, sinabihang adik ang Sara Duterte. Kahit sinong tao, magagalit naman talaga. Pero ano ang ginagawa nila? Maaga pa lang, namumulitika na ang mga Duterte. Kumbaga sinisiguro nila na si Sara Duterte ang susunod na presidente. Kaya kung ano-anong ginagawa nilang rally, kunwari lang prayer rally, pero ang totoo, political rally yun. Diba? Dahil sa ginagawa ng aksyon ng mga Duterte, gusto na nila mag-resign. Pero mga kaupak, alam mo, mas may paninindigan si Marcos kumpara kay Duterte. Akalain mo, pinaglalaban ni Marcos ang West Philippine Sea. Pero ang mga Duterte, nagkaroon pa lang ng secret gentleman agreement. Isipin mo yun. Ngayon question yun ng pamilyang Marcos. Si Marcos at ang mga Pilipino. Kaya ang karamihan sa mga kakamping ngayon, gusto na si Marcos at saka mga dilawan. Kasi pinapatupad niya